bakit ba magkaiba ang Diyos ng Muslim at ang Diyos ng Kristiyano? Alam mo kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:8 ng Galacia, ganito, pakibasa kapatid na Daniel. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Pagka hindi mo nakikilala yung Diyos, maaaring nasa pagkaalipin ka ng hindi talagang Diyos. Basahin natin sa English yan, kapatid na Daniel. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Hindi talagang tunay na Diyos Ngayon, merong tunay na Diyos. Sa mundo, maraming kinikilalang Diyos ang mga tao, kapatid. Kagaya ng mga Bombay, kinikilala nilang Diyos, mga hayop. Kagaya ng tawag dito, yung baka. Merong mga Bombay kumikilala sa daga, Diyos nila, daga. Nako, sumasalo pa sila sa daga, tapos yung tira ng daga kinakain nila, tapos lumuluhod sila sa daga. Kasi yun ang kanilang Diyos. May sumasamba sa hayop na mga apat ang paa, kagaya ng mga elepante, mga baka, ganun. Kasi nga maraming mga Diyos na kinikilala ang tao. May kanya-kanyang Diyos na itinuro ang iba't ibang mga ministro, mga mangangaral, mga propeta. Kagaya doon sa China, may mga ibang Diyos sila ron. Kagaya sa Hapon, ang Diyos naman nila si Buddha. Kung natatandaan mo yon, napapag-aralan sa high school yon. Ang Diyos ng mga Buddhist ay Buddha. Isang tao yon, Gautama ang pangalan, Gautama Buddha. Si Siddhartha Gautama Buddha, na pinanggalingan ng Buddhism, hindi alam nung mga Buddhistang iba, namatay dahil sa pagkain ng nakakalasong kabuti. Lason pala yung nakain niya. Biro mo, yung mga Buddhista, naniniwala, Diyos nila yan. Para mapaniwala mo kung Diyos ko yan, patayin mo na lang ako. Hindi ako maniniwalang Diyos yung Buddha na yan dahil tao lang yan at namatay nga yan Ngayon, ang aming Diyos may anak, kapatid. Ang anak niya ang Panginoong Hesukristo. Nakasulat sa 3:16 ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, ang kanyang anak ay binigay niya sa lupa dahil sa kanyang pagmamahal para maligtas ang mga tao. Sino ba yung kanyang anak na ibinigay niya sa lupa na para magligtas sa mga tao? Basahin natin yung 16:16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo yon, yung anak ng Diyos na buhay. Yun ang kanyang anak na ibinigay niya para magligtas ng mga tao. Ngayon, bakit ako naniniwala sa Diyos na itinuturo sa Biblia na pwede siyang magkaroon ng anak? Basahin natin ang katwiran sa 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ayan ang argumento dyan Yung gumawa ng pakinig, hindi ba pwede siyang makapakinig? Yung gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang sagot, pagka makakagawa ka ng mata, makakakita ka rin. Tingnan mo nga yung taong nakakakita. Nakagawa rin tayo ng mata na nakakakita. Yung camera, gawa ng tao yan. Parang mata yan, nakikita kita sa camera, nakikita mo rin ako dahil sa camera ang nakaharap sa akin. Di ba? Yung pakinig,
Di ba kung nakakarinig, makakagawa rin siya ng pakinig? O, tingnan mo yung taong nakakarinig, naintindihan niya bakit siya nakakarinig. Nakagawa rin siya ng pakinig. Itong mic, pakinig yan eh. Yung napakinggan ng mic ko rito, binabato dyan sa inyo sa Pilipinas, naririnig nyo ako. Kaya, kung yung Diyos ay nakagawa ng pakinig, pwede ba siyang makarinig? Siyempre. Siya nga ang gumawa ng pakinig, siya pa ang hindi makarinig. Siya rin ang gumawa ng mata. Pwede ba siyang makakita? Natural. Kaya nga siya marunong gumawa ng matang nakakakita dahil siya mismo nakakakita eh. Ano ang kasunod nun? Kung siyang gumawa ng bahay bata, yung bahay bata ng babae nakakapanganak, siya pa kaya hindi pwedeng manganak? Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya naniniwala ako, ang Diyos namin may anak. I prefer to believe in the God of the Bible. Halimbawa, sa Muslim po, ang kanilang pagkain, ihahandog nila sa kanilang Diyos kay Allah. Yung pong Diyos ng Muslim, iba po yun sa Diyos ng Kristiyano. Kasi, para lang maintindihan nyo, hindi po ito pang-aatake. Papakita ko lang sa inyo ang pagkakaiba ng Diyos ng Muslim at ng Kristiyano. Kasi yung iba, ang paniwala, pare-pareho lang naman ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos. Hindi totoo yun. Marami pong Diyos na inimbento ang tao. 4:8 ng Galacia. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yung mga unang Kristiyano, sabi ni Pablo sa kanila, nung kayo hindi nyo pakilala yung Diyos, nasa pagkaalipin kayo, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron silang dinidiyos na hindi naman talagang mga Diyos. Ngayon, ang punto ko, maraming mga iba-ibang Diyos ang mga tao. Ang Muslim, ang Diyos nila si Allah. Ngayon, alamin natin, si Allah po ba kapareho ng Diyos ng Biblia? Ito po ang sabi sa Quran, yung libro ng mga Muslim. Ang sabi sa Quran, dun sa Surah 112:1 hanggang 4, kapatid na Daniel. Sabi po dito, say, He is God, the one and only, God the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten, and there is none like unto Him. Ayan. Yung po palang Diyos ng Muslim, hindi maaaring manganak at hindi rin siya pinanganak. Ako, tama sa akin yun. Di ipinanganak ang Diyos. Pero yung salitang hindi siya maaaring manganak, magkaiba na kami ng Muslim ng Diyos. Kasi yung Diyos na kinikilala natin sa Biblia, nanganak yun eh. Ang ipinanganak niya, ang Panginoong Jesus. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon. Ang Panginoong Jesus nagsasabi, sasaysayin ko ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ipinanganak niya nga si Kristo kasi ang umpisa, doon sa 1:18 ng Juan, ang nakalagay sa Grego, monogenes theos. Theon o deis, eoraken popote, monogenes theos. Pag isasalin mo po sa Tagalog yan, ang bugtong na Diyos. Yung bugtong na Diyos nasa sinapupunan ng Ama. Dumating ang panahon, ipinanganak siya ng Ama. Ang nanganak kay Kristo, yung kanyang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Kasi ang sabi sa 1:14, basahin muna natin ang 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao. Hindi nga tao. Ano ba yung verbo? 1:1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos.
ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang liwaliwanag ng pasimula siya ang berbo. Tinatawag ang kanyang pangalan, berbo, nung nandoon pa siya sa sinapupunan ng Ama. Nang pasimula, yung pasimula ng berbo, nasa sinapupunan siya ng Ama. Ang berbo sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nakikita nyo ba, mga kapatid, sa inyong screen? Ang berbo ay Diyos. Yung berbong nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. No? Ang katunayan, 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Sabi nung Ama, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. E di ang nanganak niya ang Ama, kailan yung ngayon na ipinanganak siya nung Ama? Kasi nung umpisa, berbo siya, nasa sinapupunan ng Ama. Yung berbo, pangalan yon nung anak ng Diyos na nasa sinapupunan niya. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ayun, meron pong kasyangaan yan, merong kalagayan. Nasa sinapupunan siya ng Ama, tinatawag ang kanyang pangalan, Verbo ng Diyos. Pangalan yung berbo, kung ano-ano binibigay yung kahulugan. Ang berbo, pangalan nung nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak ngayon ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Hebreo, 1:5, kanino sa anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya siya ipinanganak ng Diyos. Kailan ba siya pinanganak? Tao ba yan? Kailan pinanganak yan? 17:5-24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala ginawa ang universo, niluwalhati na ng Ama yung anak. Sabi niya sa Ama, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Past tense, ha? Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Wala pang mundo, pinanganak na ng Diyos yung anak. Ang liwa-liwanag, ano? Ipinanganak na siya, wala pa sa libutan. 24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago pa natatag ang mundo, ang universo, naipanganak na siya ng Ama. Ang sabi dun sa Cebuano, Amahan, buot ko nga kadto usab nga mga gitugyan mo kanako, may uban kanako kung asa ako. Aron sila makakita sa akong himaya, nga imong gihatag kanako, kay ikaw na higugma kanako, sa wala pa matukod ang kalibutan. Liwa-liwanag, oh. Wala pang sanlibutan. Pinanganak na ng Ama ang Panginoon Sokristo. Kaya po, ang Panginoon Sokristo, anak ng Diyos, kasi ipinanganak ng Diyos yung kanyang kalagayang espiritu. Ang ipinanganak naman ni Maria, yung katawang tao kung saan mananahan yung anak ng Diyos na espiritu. Kaya po si Maria may ipinanganak. Ang ipinanganak niya, yung katawan ng tatahanan noong anak ng Diyos na espiritu. Basahin po natin ang Hebreo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig,
ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, pagpasok niya sa sanlibutan. Bakit? Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan eh. Ipinanganak na siya ng Ama bago pa ilikhain ang sanlibutan. Nung dumating yung panahong magkakatawan tao siya, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Aling katawan yon? Yung katawang tao na ipinagbuntis ni Maria. Ito hindi naintindihan ng Iglesia ni Manalo. Kaya ang birada si Kristo raw tao. Dahil ipinanganak daw ni Maria. Wala pang sanlibutan, pinanganak na ng Diyos Ama yan eh. Dahil nasa sinapupunan ng Ama, ang tawag sa kanya, Verbo Monogenes Theos. Bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kahit siyang guniin nyo yung mga eksperto sa Grego, ang tawag kay Kristo na nasa sinapupunan pa na siya ng Ama, ang tawag sa kanya, bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kaya sa sinapupunan pa lang, Diyos na siya eh. Ipinanganak ngayon, ang nanganak ang Ama. Kaya magkaiba po tayo ng Diyos at ang mga Muslim. Kasi ang Diyos ng mga Muslim, dung sa Sura, Kapitulo 112, versikulo 3, ang sabi nila, He begeteth not, nor is He begotten. Conforme po ako dun sa, ang Diyos Ama, hindi pinanganak. Pero, yung hindi nanganganak ang Ama, hindi po conforme ron. Magkaiba tayo ng paniniwala sa Muslim. Kasi ang Diyos ng langit na ating kinikilala, nanganak. Wala pang sanlibutan ng anak na siya, pinanganak niya yung kanyang anak na siyang naging nagkatawang tao na Kristo. Doon sa punto na yun, magkaiba po tayo ng Muslim. Ngayon, ang ating Diyos nanganak. Ang Diyos ng Muslim hindi nanganganak. Sabi nila, di magkaiba tayo ng Diyos. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos ng Muslim, hindi tayo dapat kumain. Kasi magkaiba tayo ng Diyos eh. Yung inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal nating kainin eh. Lalo nang bawal nating kainin, yung inihandog nila sa Diyos nila na ibang-ibang Diyos kaysa sa Diyos ng Kristiyano. Kaya nga pagka pumasakay kami sa eroplano, sasabihin ng mga nandun sa Emirates, what do you want for dinner? What do you want for lunch? Is there anything which is not halal? Kasi yung pagkain po ng Muslim, may tatak yun halal eh. Ibig sabihin, inihandog yun kay Allah nila. We prepare food which is not halal, sabi natin. Bakit po? Kasi iba yung Diyos ng Muslim kaysa sa Diyos natin eh. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan o sa hindi tunay na Diyos, umiiwas po tayo ron. Bayaan natin yung mga Muslim kumain ng pagkain nila. Kalayaan nila yon. Pero tayo namang Kristiyano, talagang tunay na Kristiyano, huwag tayong papari sa Katoliko kahit ano kinakain. Kaya inihandog kay Buddha, kaya inihandog kay Bahá'u'lláh, kinakain nila. Kaya inihandog kay Maria, kay Pedro, kay Juan. Pag may piyesta yung pagkain, inihandog sa mga patron, bawal po yung kainin ng tunay na Kristiyano, mga kapatid. Isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin, kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Tatandaan nyo, ang hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyusan. Kung ginagawa lang ng mga tao na Diyos nila, ang hindi naman tunay na Diyos, Diyos-Diyusan yon. Gaya nung ginawa ng mga kamay, ng mga ribulto, na ipinagpepiesta tapos pinaghahanda nila. Handa po sa Diyos-Diyusan yon. Kasi yung Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam sa Diyos yan eh. Pag kinain mo yung handa dyan, pati budhi mo mamamantsahan ng Diyos-Diyusan. Ulitin nga natin kapatid na Daniel yung 8:7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, at ang kanilang budhi
palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Ayan. Kaya ingat kayo, nakakahawa yung pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan. Yung pong mga pagkain na may tatak na halal, inihahandog nila yon sa kanilang Diyos na si Allah. Si Allah po, iba sa Diyos natin yun Kasi si Allah, hindi naman yung tunay na Diyos na kagaya ng tunay na Diyos ng Kristiyano na nanganak at may anak na ang anak si Kristo. Kaya ang Muslim hindi naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos Kaya magkaiba po ang Diyos natin. Bayaan natin ang mga Muslim kumain ng may halal, kagaya ng Argentina corn beef. Diyan sa Pilipinas, may Argentina corn beef, may tatak po ng Muslim yun, halal. Yung nasa takaliwa, yun. Pagka may ganyan pong tatak, huwag niyong kakainin, mga kapatid, kasi yan ay inihandog sa Diyos na hindi naman natin Diyos. Bayaan na lang natin sila. Meron silang karapatang kumain ng gusto nilang kainin, pero tayo, kumain tayo ng utos ng Biblia. Huwag tayong kakain ng inihanda sa Diyos-Diyusan o inihandog sa Diyos-Diyusan. Kasalanan po yan sa Espiritu Santo. Ngayon, pagdating sa mga sinasabi mong naniniwala naman ng mga Muslim sa Quran, hindi ako nakikipagdiskusyon sa mga Muslim. Alam mo kung bakit? Iba nga ang kanilang libro Wala kang po pwedeng point of argument kasi ang kanilang libro, ang pinagbabatayan nila, pinagbabatayan ko naman Biblia, ano mangyayari sa diskusyon? Di rin lang magkakasundo. Di wag nang magdiskusyon. Kasi papakita ko sa iyo na hindi ka magkakasundo. Kasi magkaiba yung Biblia at saka yung Quran. Sa Quran kasi, ang sabi doon sa Quran, basahin natin yung Surah, Kapitulo 112, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang sinasabi, Surah 112, verse 1 to 4. Say, He is God, the one and only, God, the eternal, absolute. Okay yan sa Biblia. The eternal, the absolute God, the holy God, okay yan Tapos, number 3. He begetteth not, nor is he begotten. Ayan, dyan, hindi na magkapareho sa Biblia at saka sa Quran. Sabi ng Quran, ang Diyos daw hindi nanganganak at hindi daw siya ipinanganak. Naniniwala ako, ang Diyos hindi ipinanganak. He was not begotten. Pero dun sa isang phrase dyan, he begetteth not. Iba sinasabi ng Biblia ron. Kasi sabi sa Biblia, He has His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Kaya doon sa punto na yun, hindi rin kayong magkakatalo. Paano ka ngayon makikipagdiskusyon? Kaya sa mga Muslim, hindi ako nakikipagdiskusyon, kapatid, kasi iba ang kanilang Biblia, iba ang kanilang sacred book, iba sa Biblia. Yon ang dapat nating makita. Pero alam mo, kapatid, kung susuriin natin sa Biblia, ang Diyos ba pwedeng manganak? Hindi nga siya pinanganak, pero pwede ba siyang manganak? Tingnan mo kung sa standard of truth at saka sa standard of logic, tingnan mo kung tama itong sinasabi ng Biblia. 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang Diyos ang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang Diyos ang lumikha ng pakinig, di ba siya makakarinig? Ang Diyos ang lumikha ng bahay bata, hindi ba siya pwedeng manganak? Sige, sumagot ka, kapatid. Tingnan mo, tayong tao, Tayo, nakakakita tayo. Nakagawa rin tayo ng nakakakita, yung camera. Nakakarinig tayo, nakagawa rin tayo ng nakakarinig. Itong mic at saka yung trompa, papakinggan ng mic, dadalhin sa trompa para marinig nyo ako dyan. Biro mo, layo ng Singapore, nasa kabila ng mundo, naririnig mo ako, kapatid na Dave. At nakikita kita, nakayelo kaya ata ngayon na t-shirt Diba? Na merong parang checkered na brown sa itaas. Nakikita kita. Bakit? Tayong mga taong nakakakita, nakagawa rin tayo ng nakakakita. Tayong mga taong nakakarinig, nakagawa rin tayo ng nakakarinig. So, maliwanag yun, ang Diyos ang gumawa ng bahay bata para ang babae manganak. Hindi ba siya pwedeng manganak? Pwede. Nakapanganak nga siya. Sabi niya,
2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang Diyos pala sa Biblia nanganganak. Sabi niya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung iba, akala nila ang nanganganak, babae lang. Ang Diyos nga ang gumawa ng babae. Siya pang hindi marunong manganak. Kung gusto niyang manganak, pwede siyang manganak. Tama ba yun, kapatid? Ang ibig ko lang sabihin sa Biblia, solve ako sa logic ng Biblia. Talagang totoo siya. Yung nakakakita, makakagawa yun ng makakakita. Yung nakakarinig, makakagawa yun ng makakarinig. Yung gumawa ng manganganak, hindi ba pwedeng manganak? Nanganak siya. Ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Yon. Kaya, yon sa Biblia. Pero doon sa Quran, ang Diyos ay hindi nanganganak. Paano kayo magdidiskusyon ngayon? Hindi dapat ang diskusyon dahil magkaiba yung batayan nyo. Otherwise, kaya kung gusto ng sino man, gumamit tayo ng ibang batayan. Hindi ako gagamit ng Biblia, hindi ka rin gagamit ng libro mo, gumawa tayo ng ibang standard of truth. Kung talagang gusto nating magdiskusyon, patunayan natin kung sino ang tama. Gamitin natin ang siyensya, gamitin natin ang moral, gamitin natin ang logic, gamitin natin ang justice and equity, mga standards of truth yan Ayun. Pero, siguro para wala na lang hindi pagkakaunawaan, huwag tayong mag-away-away. Tayo naman pare-pareho lang na mga tao, pare-pareho rin tayong mamamatay, huwag tayong mag-away-away, lalo na sa ngalan ng relihiyon. Pero kung sa ngalan ng katotohanan, nakahanda naman akong makipagdebate sa mga gustong dumibati sa akin. Kaya lang, ano nga ang gagamitin natin? Ano ang ating gagamitin? Payag ako na gamitin ang kahit anong standard of truth. Parang ganito, kapatid, meron akong metro. Ikaw naman, merong ruler. Sinukat ko. 97 centimeters. Sinukat mo. Ilang inches yung 97 centimeters. Maaring iba ang tawag mo. Inches. As ako naman meter. Kaya pareho lang naman panukat yon. Kaya pwede pa rin tayong magsukatan. Akin ang meter, sa'yo ang ruler. O kaya kung ayaw mo naman ruler, yarda naman ang iyo. Meron namang sumusukat ng lupa, acre. Ang akin naman, ektarya. Iba naman yung acre sa ektarya. Pero masusukat mo rin. Basta't may standard. Yung acre standard yon. Yung ektarya standard yon. Yung metro standard yon. Yung ruler standard yon. Yung yarda standard yon. Gumamit lang tayo ng acknowledged standard, pwede tayong magsukatan.